Sis Luz? Ang atin pong tanong, bakit utos ng Diyos sa kanyang mga lingkod na magpasakop sa mga namiminuno sa iglesia ng Diyos at ang uri ng marapat pagpasakupan ayon sa Biblia? Bakit? Ano ang logic? Ano ang reason? May nagtanong kasi sa akin sa Twitter, Sis Luz. Sabi raw ng professor niya, bakit daw tayo naniniwala sa Diyos or without studying the process or the system of logic? Ang sagot ko dun sa kapatid, logic necessitates or logic obliges us to believe in God. It is illogical to say that there is no God. Kaya yung logic, mga kapatid, ano ang logic? Ano ang reason? Bakit ang Diyos nag-utos sa kanyang mga lingkod na magpasakop sa namiminuno sa iglesia? Bakit? Tayo obligadong magpasakop sa namiminuno. Basahin natin ang logic o ang reason, the meaning behind it. Sa Tagalog, ang sabi riyan, ayon sa ako'y ginawang tagapangasiwa nito, ayon sa pamamahala ng Diyos na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. Kaya pala dapat kang pasakop sa iyong leader, sa iyong mga tagapangasiwa. Kasi yun mismo ang pamamahala ng Diyos sa iyo. Naintindihan mo yun, Sis Luz? Opo, Brad Eli, naintindihan po namin na kaya dapat kang magpasakop sa nangangasiwa na inilagay ng Diyos kasi ang Diyos ang nangangasiwa sa iyo sa pamamagitan nung inilagay niyang tagapangasiwa. Kaya pagka nagpasakop ka dun sa inilagay ng Diyos na tagapangasiwang tao, nagpapasakop ka sa pangangasiwa ng Diyos. Ganun din naman, pag hindi ka nagpasakop doon sa tao na tagapangasiwang inilagay ng Diyos. Halimbawa ngayon, si kapatid na Eli ang inilagay niyang tagapangasiwa sa atin at si kapatid na Daniel, hindi tayo nagpapasakop sa kanila, lalabas hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. Yun po ang kahulugan noon. Ang pagpapasakop natin sa ating tagapangasiwa ngayon, kay kapatid na Eli at kapatid na Daniel, pagpapasakop natin sa pangangasiwa ng Diyos sa atin. Naalala mo, Sis Luz, di ba si Josue kapalit ni Moises? Opo. Sugo ng Diyos si Moises, tama? Tama po. Pinatungan niya ng kamay si Josue, tama? Opo. Nung si Josue ay sasakupin na yung Kanaan, nagpadala siya ng mga tiktik para tiktikan yung Kanaan. Opo. Opo. In Jericho, tama? Opo. Ano ang tawag ng Biblia doon sa ipinadala ni Josue? Mga sugo po niya yun. Mga sugo ni Josue. Sugo. Opo. Yung sugo ni Josue, na pangalawa lang kay Moises, yung sugo niya, kumbaga third line of authority, di ba? Opo. Nung tanggapin ni Rahab na patutot yung sugo ni Josue, naging dapat sa Diyos si Rahab na patutot eh. Totoo po. Ganon kalaki ang pakinabang ng tumatanggap sa sugo ng Diyos. Doon sa may karapatang galing sa Diyos. Sinanggap mo yung sugo ng Diyos, patutot ka, naging dapat si Rahab eh. Kung hindi ka naman patutot, hindi ka kaya maging dapat lalo? Lalo naman po na magiging dapat ka. Kasi kung yung patutot nga, naging dapat, yung hindi pa po kaya patutot, lalo na po. Kasi pinakikita ron sa sulat na yun ni Santiago, ang napakalaking benepisyo ng pagtanggap sa sugo. Pag tinanggap mo kasi yung sugo, patutot ka nga, magiging dapat ka, lalo na kung hindi ka patutot. Tama? Tama po. Kaya pag tinanggap mo yung pamamahala, nagpailalim ka sa pamamahala ng isinugo ng Diyos, ang Diyos ang namamahala sa iyo, lalabas kasi, sabi ni Pablo, ginawa akong tagapangasiwa nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. Sa English, whereof I am made a minister,
tagapangasiwa or minister, an administrator, according to the administration of God which is given to me for you. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, Brad Eli, awa ng Diyos. Naintindihan po namin na talagang napaka-importante na magpasakop nga po sa mga ngaral o tagapangasiwang inilagay ng Diyos. Kasi pagpapasakop natin yon sa pangangasiwa ng Diyos at ang pagbabaliwala po natin doon, parang binaliwala mo yung pangangasiwa ng Diyos sa iyo. At hindi lang doon sa leader na mga inilagay ng Diyos, pati yung ini-appoint ng mga leader na mga tapat, may karapatan din yun, kapatid na Luz. Kasi may iba-ibang pangangasiwa sa iglesia eh. Okay. Pagka ang pangangasiwa nakapailalim din doon sa paraan ng Diyos, obligado tayong pasakop doon. Basahin mo yung 12:5 ng unang Korinto. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. Ayon, sa English, ang sabi riyan, and there are differences of administration, but the same Lord. May iba-ibang pangangasiwa sa iglesia, pero iisang Panginoon pa rin ang nakakasakop sa lahat. Kaya yung lahat ng tapat, kahit yan ay KNP, kahit yan ay zone servant, kahit yan ay district servant, pagkatapat naman nakikita mo na hindi naman sa pakinabang kaya nagmamanggagawa, dapat na pagpasakupan yon, Sis Luz. Naintindihan mo? Opo, naintindihan po namin. Lahat ng mga isinugo ng mga sugo ay kailangan pong kilalanin namin dahil parang, yun nga po, sabi niyo nga, yung kagaya nung kay Josue, yung sugo niya, tinanggap ni Rahab, hindi naman si Josue ang tinanggap niya, o hindi rin si Moises, yung sugo pa lang ni Josue, naligtas na po si Rahab. Parang ganun din nga po sa panahon natin ngayon. Kung halimbawa, sugo po ninyo ni kapatid na Daniel, tinanggap ng kapatid, parang yun yung kalagayan ng mga tiktik na sinugo ni Josue. At yun ay dapat kilalanin. Basta po napatunayan naman na tapat, kahit na hindi po iyan, kahit na hindi po siya yung tagapangasiwa, kahit na yan po ay KNP, o kaya ay TP, o kaya ay soul servant, o kaya ay manggagawa, basta po sinugo po ninyo at binigyan nyo ng karapatan at tapat naman, kailangan kilalanin po ng kapatid. Pwera na lang, Sis Luz, Sino po ang puwera? yung mga pangahas na mapagsariling kalooban. No? Opo. Pero yung mga tapat na mga isinusugo nating manggagawa, kasangkapan, sa iba-ibang lugar, dapat kilalanin ng Diyos. At pag tinakwil ninyo yan, mga kapatid, ang sabi ni Kristo ganito, sa 10:16 ng Lucas. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Tinan mo ano yan, confidence na ipinagkaloob ni Kristo sa kanyang mga isinugo. Ang nakikinig sa inyo, sabi niya, ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo, ako itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin, itinatakwil yung nagsugo sa akin. Biro mo, ang nagtatakwil sa inyo, ako itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang nagsugo sa akin. It is just tantamount to saying you are destroying your whole salvation. Pag itinatakwil mo yung mga leader na lagay ng Diyos, katumbas lang nung parang sinasabi mo na, itinakwil mo na ang buong kaligtasan mo. Wala kasing makakarating sa langit na nagtatakwil sa Diyos eh. Naintindihan mo, Slo? Opo, tama po. Siyempre po, sa Kanya yun eh. Sa Diyos yung langit eh. Kanya yun. Tapos yung itatakwil mo, paano ka makakarating sa langit? Yung nagtatakwil sa Diyos, sa sugo, nagtatakwil sa Diyos. Ang nagpapasakop sa sugo, nagpapasakop sa Diyos. Alam mo, dyan pinatibay ang iglesia ni Manalo eh. Napakatibay nila sa sugo si Manalo. Kaya kahit mali-mali ang pagsasabihin ni Manalo, naniniwala miyembro. Dito sa atin, hindi ganun eh.
Walang masasabi ang kahit na sinong mali-mali ang turo rito sa atin eh. Ang turo sa atin, yun tama lang. Wala tayo yung mga turong imbento. Kaya nakakatiyak ang kapatid dito, kung magpapasakop ka, ang pinagpapasakupan mo, ang Diyos mismo. Kasi ang naglagay ng leader mo, ang Diyos. Amen. Yun ang dapat natin maintindihan. Opo. Pero alam mo, merong hindi nakahandang magpasakop. Meron nun. Sino po yun, Brother Eli? Manggagawa, miyembro, merong hindi nakahandang magpasakop. Basahin mo yung 2 Pedro 2:10. Datapwat lalong-lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman, sa masamang pita ng karumihan, at nangapopuot sa pagkasakop, mga pangahas. Magpasakop ba yan? Napopuot po sa pagsakop ito eh. Ayaw niya magpapasakop. Ano ang kalidad niyang mga yan? Mga pangahas, mapagsariling kalooban, sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Ang ating naliwanagang tanong, bakit tayo dapat pasakop sa nilagay ng Diyos na leader? Kasi parang yun ang mismo ang pagpapasakop mo sa Diyos eh. Pagka nagpasakop ka doon sa inilagay ng Diyos eh. Sabi kasi ni Pablo, ayon sa pamamahala ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. Kaya yung pamamahala ni Pablo, pamamahala ng Diyos yun para sa mga kapatid eh. Naintindihan mo, Astros? Opo, tama po yun. Yung pamamahala ni Sagot Pablo. na yung ating tanong. Kaya dapat tayong pasakop dahil pag nagpasakop tayo, nagpapasakop tayo sa Diyos. Pag itinakwil natin yun, tinatakwil natin ng Diyos. Yun ang dahil kaya tayo nagpapasakop. Hindi para gawin diktador yung leader. Kundi kaya ka nagpapasakop, nilagay ng Diyos yun na leader, kasi sa pamamagitan ng nilagay niya, doon ka makakapagpasakop sa Kanya. Naintindihan mo, Slus? Opo. Opo. Ngayon, ang atin naman tuklasin ganito. Ano naman ang dahilan at nagkakaroon ng mga pangahas sa iglesia mismo ng Diyos? Nagkakaroon ng pangahas na mapagsariling kalooban para gumawa sila ng paghihiwalay. Lumalakas ang loob nilang humiwalay. Ano ang dahilan nun? Alam mo ba ang dahilan nun, Sis Luz? Ano po ba? Ito, mga factors yan eh. Meron siyang sariling nasa. Tama? Tama po. Ayaw niyang pasakop sa mga pangulo. Tama? Tama po. Opuot siya sa pagkasakop sa iglesia. Samantalang may inilagay ang Diyos na pagsakop at pamamahala ng iglesia, ayaw nilang pasakop. Bakit? Meron silang sariling kalooban. Alam mo ang nagpapalakas ng loob nila para tuluyang humiwalay, Sis Luz? Ano po? Meron silang kabig. May followers. Yun ang nagpapalakas ng loob nila. Kaya nagpalakas ng loob ni Willie si Karas eh. Yun ang pinanser niya eh. Kaya pala ganun, lumalakas ang loob, meron na siyang dating ang factor eh. Meron siyang sariling kalooban. Kapangahasan niya, ayaw niyang pasakop sa lehitimong pangangasiwa ng iglesia, hihiwalay siya. Ang nagbubunsod sa kanya para humiwalay, itong sinasabi ni Pablo, 2 Timoteo 4:3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi Ayan, tamo, umpisa hindi sila halata dahil natatago silang bato, nakatago sila. Hindi pa sila halata. Pero darating ang panahon, anong gagawin? hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ayon. Mag-aano pala sila, hindi sila makakatiis doon sa magaling na aral, na mahalayan damit na babae bawal, kalayawan ay bawal, alak ay bawal, sigarilyo ay bawal, mga party, mga kung ano-anong kalayawan ay bawal. Hindi nila matitiis yun, lalo na yung mayayamang mahilig mag-socialite. Kaya
yung mga manggagawang walang diwa ni Kristo na may kunwang pagmamalasakit, merong parang pagkapanginoon, at yung mga may sariling nasa, walang taglay na espiritu, yung malalayaw, yun din ang lalapitan ng mga miyembrong ayaw ng magaling na aral. Hindi makakatiis sa magaling na aral, magkakaroon ng katinantenga, magbubuntun sila, makikiramdam sila kung sino-sino yung pwede nilang manggagawa. Naipon nga nila. Bagay, kung konti lang naman, 4 lang yata yun eh. Ayun, nahiwalay sila. Ngayon, 4 na yun na nahiwalay, magkakahiwalay na rin ngayon. Para patunayan sa atin ng Diyos na sila'y mga batong nakatago sa umpisa. Ang nakuha naman nila, sino naman? Si Luz. 2:4 ng Galacia. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim. Ang makukuha nila, yung mga hindi tunay na kapatid. Pero yung kapatid kay Kristo, hindi mo makukuha yon. Opo. Kasi halimbawa, paniwala mo tapat, paniwala mo kapatid kay Kristo. Pero nakuha dahil sa pera, hindi kapatid kay Kristo yun. Kasi kung kapatid ka kay Kristo, yung pakinabang, aariin mo kalugihan alang-alang kay Kristo. Tama? Tama po. Ang sabi ni Pablo 3:7 ng Pilipos. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Alang-alang kay Kristo, lugi ka, kay Kristo ka pa rin. Opo. Pero kung ayaw mong malugi, gusto mo pera, punta ka na kay Karas. Ganun lang yun. Madali lang analyze yun Kaya nakuha agad ni Sis Luz No? Opo. Yan ang mga hindi tunay na kapatid. Yan ang makukuha ng mga manggagawang may sariling nasa na bandang huli hihiwalay. Pero sa umpisa kasama natin mga batong natatago sa piging ng pag-iibigan. At alam mo, Sis Luz, yung mga yan hindi tunay, yung makukuha nila, yung mga hindi tunay na kapatid. Alam mo naman yung hindi tunay na kapatid sa atin. Tama? Opo. Basahin mo yung 5:11, mga hindi tunay na kapatid yan. Bapapwa't sinusulatan ko nga kayo, na huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig, sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Hindi kapatid yan, tinatawag lang yan na kapatid. Tinatawag lang na kapatid, pero hindi tunay na kapatid. Pagka ang isang kapatid ay iapid, masakim, manamba sa Diyos-Diyusan, mapagtungayaw, manlalasing, manlulupig. Gayon, wag lamang kayong makikisala. Hindi tayo mapapahama, kapatid, kung maniniwala tayo sa Diyos Pag nakita mo ang kapatid, manlalasing, ayaw tumigil, dumistansya ka na. Pagka ang kapatid manlulupig, alam niyo ba yung manlulupig? Yung walang pagmamahal sa kapatid. Gusto ang kapatid matiwalag, pinapasama ang kapatid, gusto niya madapa yung kapatid, manlulupig yon. Wala siyang pagmamalasakit, wala siyang pagpapatawag, meron siyang laging may bitterness sa puso. Malalaman mo yan, makipag-usap. Ang modo ng pakikipag-usap. Kasi nalalaman ko, may mga kasama akong ganun Pagka halimbawa, ang kausap niya, gusto niyang kausap, nakangiti. Pero pagka ang kausap niya, hindi niya gustong kausap, nakadabog, may bitterness yun ang pinipilit ko sanang sa lahat ng nakakasama ko sa buhay, maalis. Na magkaroon ng isang pantay na pakikitungo sa lahat. Parang kung makipag-usap ka, walang compassion, walang pagmamahal, walang masama yun May diwang panlulupig yun Walang pagpapatawad, walang pagpapahalaga sa kapatid. Hindi marunong magkonsiderasyon. Basta't laging siya ang tama. Yun ang mga tinatawag. Pinag-aralan ko yung salitang manlulupig, yun Walang konsiderasyon, malupit, walang giliw, merong pait sa puso, merong nakatanim na kung anumang galit o anuman yung inggit o kung anuman ang katatawag mo. Yung mga mapakiapid, yung masasakit, yung mananamba sa Diyos-Diyusan, yung mapagtungayaw, wag man lamang kayong makikisama doon, sabi ni Pablo.
Makisalo ka lang sa pagkain, bawal. Kasi yun ang mga hindi tunay na kapatid na bandang huli, mahihiwalay yan. Yan ang dapat nating makita. Kaya sana mga kapatid, maintindihan ninyo na yung pagpapasakop ninyo sa pangangasiwa sa iglesia, pagpapasakop ninyo sa Diyos. At kung nagpapasakop kayo, nag-iingat kayo sa pakisama. Para wag tayo maraming problema. Alam mo nang lasenggo, alam mo nang hindi dumadalo, alam mo nang hindi aktibo, alam mo nang manlalasing, alam mo nang mas mapakiapit, papautangin mo pa, tapos pagka hindi nagbayad, kasama na kami. At yan ay nasa sa loob ng sinasabi sa Biblia, pasakop kayo sa namiminuno sa inyo, sapagkat pawang nagpapagal at nagpupuyat dahil sa inyong kaluluwa.